for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, partner team! Good morning, kasamang Dennis. Yes. Magandang... Ayan, team. Magandang umaga, team. Magandang umaga sa iyo, kasamang Dennis. Mas magandang lalaki ka pa sa umaga ngayon. Ikaw yun. Bolero ka talaga, team. Welcome po dito sa Spikers Net on a Wednesday. No? December 6, 2023 po ang ating petsa. Huling buwan na ng taon, kasamang Dennis. Oo nga eh, halos patapos na tayo dito sa ilang linggo na lang ang ating binibilang. We have 3 weeks bago matapos po yung natitirang mga editions ng Spikers Net ngayong taon. May mga regalo na ba kayo sa mga inaanak ninyo? Nakapamili na ba kayo? Malapit na magpasko. Kung wala pa, mamili na. Wala pa, team, pero speaking of pagtatapos, natapos na nga yung Beach Volleyball World Pro Tour. At kung pamaskong handog lang din naman ang inyong inaabangan, ay magandang Christmas gift po sa mga volleyball fans natin. Etong magsisimula pa lang na semifinals ng Premier Volleyball League, kasi kahapon ay formally na kumpleto na yung Final Four after yung panalo po ng Signals sa Jerv Floor. Sa Spikers Turf naman, nasa semifinals na po tayo. And bibigyan daan din po natin ang Volleyball Club World Championships sa kalalakihan. Lahat ng yan po ang ating ihahatid dito po sa Spikers Net. So yun nga, team, nung nakalipas na linggo, no, it was a very wonderful, no, na hosting ng Pilipinas dito po sa Volleyball World Beach Pro Tour. No, napakagandang panimula ng month of December. And what a way to end the year, the calendar year ng Philippine Volleyball by hosting this kind of World Beach Pro Tour, kung saan nga po marami pong mga bansa ang sumali dito. Nasa 30 countries ang nakita nating nagtagisan, from the qualifiers hanggang dun sa main draw, hanggang sa nalaman na natin kung sino yung mga nag-champion dito. So, sino ang nag-champion sa men's division team? Sino ba to? Ang nag-champion dito ay si Rob Seidel at si Moritz Pristos. Yes, so kanila pong tinalo ang pares ni Tom Hodges at Zachary Schubert ng Australia 21-18, 21-16 para po pamunuan o pangunahan yung men's division dyan po sa Nuvali Sun Court sa Santa Rosa City.
Itong world number 27 Austrian pair, nagkaroon ng magandang run with only a single set yielded sa 6 na game nila para maitaas itong tropeyo dito sa challenge na ginanap nga sa Nuvali sa Santa Rosa City. Si Pristos nga, Dennis, nagdala ng 15 points with 7 hits, 6 blocks, and 2 aces. Habang si Seidel naman ay nagdala naman ng 13 points sa 12 atake at 1 block para makuha nila yung kanilang 3rd medal sa Pro Tour. So, yung Austrian pair, si Pristos at si Seidel po ay may bronze medal na sila doon sa La Paz Challenge sa Mexico. And Goa. Tapos nag-champion din sila doon sa Goa Challenge sa India before ito pong panalo nila sa Pilipinas. So, they have 2 gold and 1 bronze medals po dito sa biggest beach volleyball event. No? So, yun. And for the sa women's competition team, ang nanalo ay ang world number 14 na sila Anastasia Samoilova at si Tina Grodina ng Latvia. Ayan, mga nanalo as dito. Champions. 21-14, 21-18 ang kanilang inilistang panalo laban sa mas mababang world rank team ni na Daniela Alvarez Mendoza, Tania Moreno, Matt Viva ng Spain. Tapos yung Brazilian tandem naman ni Taina Silvi Bigi at si Victoria Lopez Pereira Tostang, haba ng pangalan ng mga Brazilian. Kaya nga World number 13 bronze medalist po sila. 21-17, 21-14 win over world number 20 Lizana Placete at Alexia Richard of France. Ng France, So yun. And syempre, Ma'am Rox, pwede ba nating rundown lang yung mga pictures nung yung sa beach volleyball. Yun. Kasi talagang nakita naman natin lahat ng teams halos from the continents, no? Kasi aside from Antarctica, wala nang player doon. From Europe, Asia, Americas, Africas, 'di ba? May mga talagang representations yung kanilang mga bansa. And malalaking pangalan po yung nandito, mga Olympic and World Champions yung ating nasaksihan dito. And syempre, hindi naman nagpahuli dyan yung ating mga Filipino beach volleyball players. Though, sa qualifier pa lang team na nalagas agad yung mga Pinoy and yung mga nakapasok dun sa main draw, their first 2 games dun sa pool play, drop din sila Wala silang naipanalong set So, gaya na lang neto ni Kailema Progelia at si Pagara, no, natalo sila dito sa Chinese pair sa qualification. So laglag na agad 'yon. Sa women's division 'yon, no? Tapos si James Butraigo at si Rancel Varga ay nakalasab din ng 0-2 loss against dito sa anong bang bansa to? Parang Netherlands ata itong tumalo sa kanila. Bialok si Batran. Tapos si Arbasto at si Gupiteo, ganun din. Lagas din sila dito sa qualification. That led to two Filipino teams, pairs, no, na isang women, isang men na nakapasok doon sa main draw. Automatic So siguro dahil sa rankings din, binigyan din tayo dahil tayo yung host. Si Dijo Rodriguez tsaka si Jen Eslapor. Last Friday po ito, mga kaibigan, no. Ang nakalabang kasi nila mga matitinding mga Americans to si Van Gunst at si Hildred, no. 21-14, 21-15 yung naging score diyan, in favoring the Americans. But may pag-asa pa sana makalusot dun sa pool play or makapasok sa round of 18 yung pares ni na Rodriguez at si Eslapor. Pero nung kanilang laban nung hapon dito kina Mei Mei Lin at Jingjing Zheng ng China, 2-0 yung nalasap din nila dyan. 21-12, 21-10 yung victory ng Chinese pair. Kaya naman totally natapos yung campaign ng women's team ng Pilipinas. And the story naman dun sa mga men's team sa main draw, si Ranran Abdilla at si Jaron Requenton, they lost to Catet and Barthélemy ng France. No? 2 sets din yan, 21-17, 21-18. Kung makikita naman natin, team, medyo malalapit naman. Yung mga hindi naman ganun katambak
Diba? Ibig sabihin, kaya makipagsabayan. Yun nga lang talagang... medyo kinakapos. Kapos talaga. And yung experience din kasi nitong mga, nitong mga beach volleyball players na nakatapat nila, umiikot-ikot na kasi ito sa magkakaibang pro tours. Unlike sa kanila na parang dito lang sila sa Pilipinas naglaro. Unlike yung mga nakalaban nila, diba? Gaya lang nito, yung nag-champion na Austrians na sina Robin Sidel tsaka si Florence Peristos, di ba? Ano talaga, kumbaga hasana. Kasi unlike dito sa atin. But again, hindi naman yun, hindi siya talagang humiliating loss, di ba? Talagang lumaban. No? And yung last game nila, ni Abdillah at ni Requinton, no? Natalo din sila kina Pitak at Porabid ng Thailand, 21-18 and 21-13. That concluded. Friday pa lang natapos na yung campaign ng Philippine team, pero Sunday yung natapos finals talaga yung game. So, eto na yon, natapos yung Beach Pro Tour. So, ang susunod po nating abangan dito, though walang Pilipinas, yung last stage, parang yung last competition nito, yung Elite 16. Yes, Elite 16. Yun na yun. Pipiliin dito yun, di ba? Yung pinakamagagaling na players. Sa overall ng season. So, yan, very astonishing yung naging hosting ng Pilipinas. So dito nagtatapos yung volleyball calendar ng Philippines for this year 2023 with the 2 hosting, no? Volleyball Nations League nung July, tapos itong Volleyball World Beach Pro Tour. So meron tayong indoor, meron tayong outdoor. Kaya kompletos, regados. Yun nga lang, pagdating sa mga competition, hosting magaling, pero pagdating natin sa mga sa mga competition na sinalihan natin abroad, no, medyo pumalya talaga, wala tayong podium diba? Nag-SEA Games, nag-Asian Games, may mga Grand Prix pa, diba? May mga ganun pa, pero wala tayong podium kahit isa. But still, parating ang bagong taon, and syempre pagparating yung bagong pag-asa naman for the Philippine Volleyball. So, yan po ang wrap up for the Volleyball World Beach Pro Tour. Magbabalik ang Spikers Net after this some reminders. Ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa.
Buong bansa ang nangamba para sa ating mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. 4 ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nito umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Makakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog. Nahahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon. Kapanghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe, ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nakikita tayo mga Pilipino dahil siyempre pagka maraming Pilipino laging masaya, laging may kantahan, laging may tawanan. I feel very bad that I will not be able to do with you this time. Sa kabila ng pagiging abala ng ating Pangulo, hindi pa rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga Pilipinong nagtipon upang magparating ng suporta sa ating pamahalaan. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Silanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Nagbabalik ang Spikers Net, ang ating oras 10:24 ng umaga at dako naman tayo sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. No, good news po sa mga fans ng apat na team na mga to dahil natapos na po ang elimination round ng PVL at pasok na ang Signal. Sila po ang kumumpleto dun sa naunang tatlong semifinalists natin, ang Creamline, Chocomucho at Cherry Tigo. Though nauna yung Cherry Tigo pero mas bumagsak yung bumagsak pa yung position ng ng Cherry Tigo dahil doon sa 3 sets kasi yung pagkapanalo ng Signal sa Jer floor kahapon team, no. So tingnan natin yung score. Pwede ba natin pong pakita yung score? Oo. Yan, oo. 25-22, 25-11 and 25-10. That made the record of Signal to 8-3. Pero mas lamang kasi sila dito sa total points. They have 25 against sa Cherry Tigo na 22. Oo.
At yung set loss kasi ng Signal, mas kaunti, 15 lang compared sa Cherry Tigon na 16. So, pareha silang 8-3, pero due to tie break, mas umangat yung Signal, no? So, yun. Sila yung number 3. Oo. And ang naging best player po natin dyan sa laban ng Signal ay si Jel Cayuna with 5 points. 5 points, no? Ang isang attack, isang block, 3 ace, no? Magandang kombinasyon with 16 excellent sets kasi setter ho yan si Jel Cayuna. And dahil dyan sa panalo po ng Signal nga, walang panalo ang Jerflor. Talagang nilampaso ng Jerflor yung kanilang kumpanya on a negative note. Kasi nga, 0-11 yung kanilang record dito. At sila lang ho yung tanging koponan na walang naipanalo dito sa 12 teams na kasali sa PVL. And yung panalo din po ng Signal, more importantly, yun nga ay brought them to the Final Four and nawala ng saysay yung naging laban ng Petrogas tsaka ng PLDT. Kasi nga wala nanalo yung Signal kahit naman kasi dapat yan kung natalo yung Signal magiging triple tie. Magkakaroon ng tie. Either Petrogas or PLDT. Since nanalo yung Signal. So parang naging exhibition game na lang yun kung saan ay nanailig yung PLDT. No? Pero sa Signal, may add ka ba dun sa Signal? Sa Signal, itong Signal, I mean yung sa akin sa standings yung babanggitin ko. Okay, mamaya na tayo mag-standings. Pakinggan muna natin to. Yung post-game ng Signal HD Spikers. Masasabi mo sa naging game today? Siyempre sobrang happy and blessed kasi siyempre yung sa lahat ng pinagdaanan namin na hirap. And then ngayon, nasa semis kami and I think number 3 pa kami. So, very thankful and kailangan mag-prepare para sa semis. Thank you, Ses. So, na masasabi mo semifinals, tapos medyo dominant win pa against Jerflor. I think ito yung time na dapat hindi kami maging complacent kasi going to semis, magiging mabigat yung mga games namin and yun, we're really preparing para sa semis. Thank you, Vanny. Happy birthday. What are your thoughts on today's game? Of course, we're very happy, but the job's not over. So now we have to recover and practice for the coming games. Thank you. The floor is open for questions. For Vanny and Ses, what will be the mindset sa semis? Kasi most likely, Choco Mucho na yung mga kalaban nyo na 10 straight wins na tinapos yung elims. So I think yung first mindset namin is to focus on our strength dahil yung mga kalaban namin nga, like I said, talagang nirespeto namin and mataas yung mga volleyball IQ din ng mga kalaban namin dito sa semis. And yun, again, magpe-prepare kami and mag-focus kami sa strength namin dahil yun yung nawala sa amin dito sa elims. Yung nakalaban namin yung mga nakatalo sa amin na nasa semis din. So again, mag-focus kami sa sarili namin and sa team namin. How about you, Van? I think what we're gonna focus on the most is our teamwork, the strength of the teams, one another. So coming into the semis, it's really gonna be more challenging. Everyone wants it. So yeah, we're just gonna work as one. Hopefully, make it. Hey Coach po, gano'ng malaking bagay Coach na bumalik kayo sa semis kasi nung first all-Filipino natin, hindi kayo nakakuha. Siyempre, like yung sinabi ko kanina, sobrang happy. But kailangan talaga yung pagiging happy namin this time, mapalitan namin ng talagang sobrang eagerness na trabahuin lahat ng kung ano yung kailangan namin. And malaking tiwala ako sa team and siguro ako personally kailangan i-condition ko rin sarili ko para may pasa ako sa kanila kung ano yung magiging big game plan ng team para sa semis. Coach, looking ahead lang sa semis against Choco Mucho, maganda yung naging takbo nila. Paano lang magiging approach yung against Coach Lande and this team? Like yung sinabi nung dalawa, siguro yung mas focus kami sa strength namin. Alam ko kung ano yung kayang gawin ng team namin. Puro mas maging consistent lang and yung quality nung ilalaro namin, especially dito sa game 1 namin ng semis. So yun lang naman. Knowing them na, yun nga, like yung respect namin sobrang taas sa team na yun. And sa coaches nila. So, hindi masyadong pag-uusapan yung skill, siguro yung eagerness na gustuhin mong manalo this coming semis. So,
Thank you, Coach. Walang outbreak ng walking pneumonia. Ito ang iginiit ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng dumaraming kaso sa ating bansa. Totoo po, not only in China but now other countries in Europe have reported increase in respiratory illness in children. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Pag-iingat, gaya ng pagtrato sa COVID naman, ang abiso ng kalihim para maiwasan ang hawaan, lalo na sa mga kabataan. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, huwag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Tolentino. Merry Christmas and Happy New Year mula sa Tolentino. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. Maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga tol. Buong bansa ang nangamba para sa ating mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. Apat ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nito umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Makakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog. Nahahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon. Kapanghinayad nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe, ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nakikita tayo mga Pilipino. Dahil siyempre pagka maraming Pilipino, laging masaya, laging may kantahan, laging may tawanan. I feel very bad that I will not be able to do it with you this time. Sa kabila ng pagiging abala ng ating Pangulo, hindi pa rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga Pilipinong nagtipon upang magparating ng suporta sa ating pamahalaan. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula Centerline, Front Zone hanggang Baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. (10:34) ng umaga at ito pa rin ang Spikers Net mga kaibigan, and for the continuation ng ating PVL, no? Kanina sinasabi natin yung Signal ay nakompleto na yung Final Four, pero ito namang Creamline. Pasok na sila sa Final Four syempre. Yes, and, semifinals yan, pero ang Creamline po ang nag-iisang koponan team na walang talo, walang bahid ng dungis dito po sa PVL with an 11-0 record. And they cemented their hold of the top spot, no? So, dahil yan po sa kanilang panalo kontra Galleries, ang score po natin dyan ay 19-25, 25-16, 25-14, and 25-13. Grabe. Parang yung Creamline nung mga nakalipas na games nila against lower teams, ano team? Tawag dito, parang yung mga first set nila natatalo sila tapos sabay sila makakabawi. Parang, di ba? Parang siguro, parang yung diesel, pinapainit mo. Oo, di ba? Parang ganun yung ginagawa nitong ng Creamline. Anyway, no, they have 11-0 record na. So dahil po diyan, no,
ating pakinggan naman ang masasabi ng Creamline Cool Smashers after their win, kasi nga parang sobrang naging dominating na itong Creamline dito sa PBL. Dito sa PBL talaga. Despite losing two of their key players, si Seth Domingo at si Gia De Guzman na naglalaro sa abroad. Tapos limited minutes din si Eliza pa, di ba? Pero grabe yung core nitong Creamline. So ito, pakinggan natin ang Creamline Cool Smashers. Kasi nga yung sa elimination 11-0 kami. Pero syempre yung goal namin is mas mataas pa sa sweep sa elimination. So sa Thursday siguro mas tatrabahoin pa namin ang gusto yung papasok ng semis. Thank you, Jana, ng 12 points ka today. Ano lang din masasabi mo sa performance mo and nung team, lalo na nung third set, mga second stringers na halos yung naglaro? Happy ba ako? Happy naman, pero syempre makukulangan ako para sa sarili ko. So, kailangan ko pang triple time kasi mas mabigat na yung mga kalaban namin sa Thursday. And happy naman din kasi lahat nakalaro. Yun naman din yung gusto ng coaches and management. Thank you, Lori. Nung third set, marami ka rin na-contribute for the team. Ano lang din yung siguro motivation mo para mag-step up din sa laro mo? Siguro maglaro lang kasi binigyan ako ng coaches and ng ates ko ng tiwala sa loob ng court. And gusto ko lang din i-apply lahat ng tinitraining namin sa game. Thank you, Sa mga players, nung lumindol ba nung first set, naramdaman nyo ba sa loob? Ay, totoo ba? Ay, akala ko joke lang. 5.9. Hindi niya na-feel. Kayo, coach? Parang yung utak namin yung nilindol. Ayun, coach, yun nga nung nakuha yung galleries yung first set, paano nyo lang minotivate yung team para makabawi? Siyempre, number one, nangyari na yung nakaset yung galleries, yung situation, hindi masyado namin makontrol. So, back to basic lang kami ng second set. So, nag-response na kami. Sa mga players na lang, 11-0 kayo elimination. Pero, come semifinals, ano ba yung gusto nyo i-work on? Kasi alam naman natin, Cherry din yung kakalaban. Sa amin naman po, susundin lang naman namin yung mga pinapagawa ng coaches sa amin. And magsisimula yung tomorrow. Kaya importante makakapag-rest kami ngayong gabi para 100% tomorrow hanggang Thursday. Tapos, siguro, kailangan din namin ma-handle yung pressure sa Thursday. Kasi yun nga, hindi na madali yung kalaban namin. And for sure talagang pinaghandaan kami ng gabi. For me, sa training lang. Mag-focus lang kami sa training and makinig lang kami sa ipapagawa ng mga coaches. And trabaho pa ng mas mabuti. Coach, may reason po kung bakit hindi nagdaro si Eliza? Siyempre, number one priority is makaresh ng maganda para pagpasok ng semifinals talagang mas maganda yung maging performance. Tsaka siyempre yung ibang players din gusto namin makalaro. Hindi naman siya injury. Talagang nag-rest lang kasi medyo dikit-dikit na yung mga games lalo na sa pagpasok ng semifinals. So I think makita naman siya sa Thursday sa game. Coach, sa inyo ba concern yung back-to-back games na slow start kayo heading to the semis against Cherry Tico? Hindi naman. Talagang ganoon yung lahat ng challenge talagang ina-accept lang namin. Ngayon, ang importante talaga is yung mindset namin na maganda yung laro namin sa Thursday and Saturday. Focus muna sa semifinals. Then, titignan namin kung ano talaga yung magagawa namin sa semifinals. Mag-improve pa naman yung team. Di pa naman tapos yung labanan. Okay, yun ang Creamline Cool Smashers, no. So kahit na po
unbeaten at 11-0 ang Creamline, and lahat ng nakalaban nila dito pinataob ho nila, no. Ang mindset pa rin ng Creamline is not to be complacent, no, pagdating sa semifinals, kasi nga naman it is a different different stage, different arena na, 'di ba? Yung mga kalaban mo diyan talaga magi-step up kasi 4 na lang kayo at ang pinaglalabanan niyo dito yung crown, 'di ba? All Filipino crown. Wala kayong imports, ibig sabihin talagang mas mas pantay-pantay. Tsaka mas iba kasi yung feeling pag nanalo ka ng All Filipino Conference kasi compared sa may import. Totoo yun, diba? Kasi it's all lahat kabayan mo dito, so it means ikaw talaga yung maging reyna dito sa laban. And with that, no, ayun team, eto na yung best of 3 semifinals will start tomorrow at agad-agad at the Spilsford sa arena pa rin po ito gagawin. So ang magiging pairing ho niyan, best of 3 siya, 1 versus 4, 2 versus 3. So sino-sinong para siyan, team? So it's Creamline Cool Smashers against Cherry Tigo Crossovers and Choco Mucho Flying Titans against the Signal HD Spikers. Sila yung maghaharap dito sa semifinals ng PVL. Tama. At yun, Cherry versus Creamline 4 PM tomorrow and Signal Chocomucho at 6 PM. So yun. Kabang-abang itong mga laban best of 3 to. Napaka-tindi na itong magiging labanan dito, team. Kasi mga may init yung mga teams na nakapasok dito. Oo. Lalo na yung Chocomucho Flying Titans. Ikaw ba, tingin mo sinong maghaharap sa finals? Sige nga. Tingin ko sa maghaharap dito yung paborito kong team na Creamline tsaka yung paboritong team ni Rox tsaka ni Tito Boyet na Chocomucho Flying Titans. Oo kaso ako Cherry Tigo ako dito. Cherry Tigo tsaka Creamline. Tingin mo ma-upset yung Cherry Tigo ang Chocomucho. Siguro, oo. 'Di ba? Malay natin. Pero parehas kasing kasi parang mas buo yung Cherry Tigo Nauna lang yung Signal talaga due to tie break. Pero ayan, banggaan yan, best of 3. Pero tapos yung neto, yung game 2, banggitin na rin natin yung game 2 sa Sabado naman yan, Phil Sports din, no. Bali 1 day break lang talaga sila. 1 day break sa Phil Sports pa rin. Tapos kung sakasakali nakakailanganin ng game 3 if necessary, sa Tuesday. Like the usual schedule nila. TTHS. Yun ang aabangan natin dito sa Premier Volleyball League. PVL. So patapos na ho ito, no? Patapos na din yung volleyball season. Yung PVL season especially this year. So antayin na. Pangalawang po ito pangalawang All Filipino Conference. And yung sa counterpart naman yan team na Spikers Surf semifinals na, no? Mas nauna. Mas nauna tong NCAA. May NCAA teams kasi dito sa Spikers Turf. So banggaan at 3:30 PM Signal. Dalawang Signal team nandun sa Signal. Malakas yung Signal nila. Versus the Santa Elena Nationals at 3:30 PM sa Paco Arena naman ito. And yung second game natin, labanan ng mga NCAA teams. Binabanggit natin. Perpetual Altas versus the Letran Saints, no? Yan. At, Saints and Lates na Letran. Sila magkatapat dito. 5:30 PM. So, parehas po yan. Diyan po gagawin sa Paco Arena. Usually, dun yung ginagawa yung mga men's volleyball sa Paco Arena. Volleyball sa Paco Arena talaga yan. So, yun. So, we'll take a short break at sa ating pagbabalik po ang ilang kaganapan naman sa international volleyball kasi ito importante din ho itong World Championship, no? Club World Championship ng FIBB. So, magbabalik ang Spikers Net. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng People's Survival Fund o PSF sa ilang mga local government units para magamit sa mga proyektong tutugon sa climate change. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently
recently approved, we can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mga proyektong pipigil o magpapagaan sa epekto ng climate change sa ating bansa. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Walang outbreak ng walking pneumonia. Ito ang iginiit ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng dumaraming kaso sa ating bansa. Totoo po, not only in China but now other countries in Europe have reported increase in respiratory illness in children. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Pag-iingat, gaya ng pagtrato sa COVID naman, ang abiso ng kalihim para maiwasan ang hawaan, lalo na sa mga kabataan. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, huwag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. And we're back dito sa Spikers Net. 10:49 ng umaga ang ating oras. Philippine Standard Time po yan. At dako naman tayo sa international volleyball scene. Oo, kasamang Dennis. Itong international volleyball, mainit ngayon masyado international volleyball dahil nga magsisimula ng ngayong araw mamaya ang Volleyball Club World Championship sa kalalakihan. Kung saan ang maglalaban mamayang hapon at gabi ay ang Halbang versus Sunbirds at ang Amdemdad at saka yung Minas. Ano yung team Hangbang? Halbang. Halbang. Halbang, Sunbirds, Amebdabad at saka yung Minas. Ito yung mga teams ito ay nanggaling sa Brazil, Italy, Japan, Turkey at saka host India, kung saan magsisimula na nga yung 2023 FIVB Men's Volleyball Club World Championship
ngayong araw na ito, and 5 araw lang itatagal ito. Gaganap ito sa Bangalore sa India. Ito ang Turkish League na champion na pinangunahan ni Ervin Ngapet at si opposite ni Mir Abdelaziz na halbang. Sasagupain nila ang Sunbirds na nanggaling sa Japan. Itong Japanese team, sila yung first team to compete sa world title dito sa club championship, kung saan sila yung nanguna dun sa V-League nila with 11 wins and 1 loss, na pinangunahan naman ng core nila na sila Taishi Onodera, Masaki Oya at Kenya Fujinaka ng Japan. Kasama rin dito si Yuan Yu ng China at si Dmitry Muserski ng isang Olympic champion, si Muserski. Dapat yung laban nila mamaya ay 16 GMT, 23 local time. Yan, yung laban nila mamaya dito. And then yung 20:30, 8:30 yan local time sa kanila. Pero dahil yung Bangalore is 2 hours and a half tayo ahead, most likely kung 8:30, it's around 11 PM yung dito nasa oras ng Pilipinas. Ang maglalaban naman sa 11 PM match is Ahmedabad at saka yung Itambe Mina sa Pool A. Yung Indian side, ito yung first team na maglalawak dito sa isang world qualification dito. Tapos yung Minas naman nagbabalik sila dito sa Club World Championship after nila magtapos na 4th last year. And yung mga maglalaban-laban dito sa World Club Championships. Andun din yung Sada Cruzeiro Volley ng Brazil at yung Sercicoma Perugia ng Italy. Yung Perugia, pinungunahan niya ng isa sa mga nagpunta dito sa Pilipinas ng PVL, si Simon Janelli. Oo, naglalaro yan dito sa Perugia na lalaban din doon. So, ang nasa Pool A natin is Ahmedabad Defenders, Itambe Minas at saka yung Sercicoma Perugia. Samantalang nasa Pool B naman natin ay ang Halbang Sport Kulubu, Sada Cruzeiro Volley at saka yung Suntory Sunbirds ng Japan. Ayan yung mga aasahan natin na labanan dito sa Club World Championship. And most likely next week meron tayong mga mababanggit na champions dito sa labanang ito, sa competition ito. And after nito kasi ng Club World Men's, yung women's naman ang aabangan natin. And speaking of beach volleyball, itong ang Beach Volleyball Commission, they reflected on a remarkable 2023 sand competitions na ginanap sa Pro Tour, kung saan it was a successful calendar year sa kanila, kung saan itong FIB Beach Volleyball Commission sinelebrate nga nila yung remarkable year na to sa pamamagitan ng isang annual meeting na ginap sa isang hybrid format with the Commission President Vicente Araujo at saka Secretary Edward Rakic na sumama dun sa FIVB headquarters. During the meeting, pinag-usapan nila yung Beach Pro Tour 2023, kung saan nagkaroon ng 51 events across the world, including 9 Elite 16, 10 Challenges, and 31 future events na ginanap dito. And yung second season na tour set ay magtatapos sa finals sa Doha, Qatar this year. Samantala, bukod ba doon yung naging magandang World Championship ng FIVB Beach Volleyball na ginanap sa Tlaxcala sa Mexico, or that's Tlaxcala sa Mexico, and then yung mga binanggit nila doon. And syempre yung magiging hosting ng 2025 FIVB Beach Volleyball World Championship sa Australia, yung mga pinag-usapan doon, and including yung pagsama na ng beach volleyball sa Olympic Games sa Paris next year. Ayun yung mga pinag-usapan nila doon sa meeting na yun. Yes, maraming salamat team, at ngayon pa lamang ay pinaplano na talaga yung mangyayari in 2024. So, dyan po, nagtatapos ang ating edition ng Spikers na team. Himayad lang konti. Siyempre, binabati ko ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. And siyempre, magpapasalamat rin ako sa mga nakasama natin sa Master Control sa ating panel for this day sa Master Control. Si Ma'am Nida Reskin Soriano, si Sir Boyd Garcia, Ma'am Roxanne Wamil, and ang ating EP, Ma'am Mika Go. Ay, siyempre sa Malolos Transmitter kasama Dennis. Maraming salamat team, and shoutout lang sa aking Mrs. Jam. I love you. And kita-kita po tayo next week dito po sa Spikers Net. And abangan nyo po ang coverage ng PBA mamayang hapon. Dito lang po sa ating stasyon Radyo Pilipinas 2 Sports. Again, I am Dennis Hilanga with my partner Timothy Tapales. Dito lang po sa Spikers Net. Enjoy your Wednesday mga kaibigan.